naging kasangkapan ang Blue Ribbon Committee para baluktutin ang batas, imbis na para ito'y gamitin para lumabas ang katotohanan. Nagamit ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ang naging pagtingin ni Senator Alan Peter Cayetano ng pamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang makapangyarihang komite. Ayon kay Senator Cayetano, ang Blue Ribbon Committee na tradisyonal na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno ay tila naging kasangkapan upang baluktutin ng batas at pagtakpan ng katotohanan sa halip na ilantad ito. Punto ng senador, mula nang makuha ni Senator Lacson ang chairmanship nito kay Senator Rodante Marcoleta, unti-unti umanong naging malinaw ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang umano'y kontrolin ang direksyon ng investigasyon sa kontrobersyal na flood control projects. Nakita na ang Malacanang, nakita na si Senator Lacson, nakita na dun sa DOJ pa ata, tapos naging ombudsman kay kagalang-galang Boying Remulla, para bang may konting, nung umpisa parang konti Ngayon malinaw na may coordination. Pag sinabi ni Senator Lacson, dito dapat papunta, biglang nandyan na po yung kung sino man prosecutor or USEC or sa DOJ. Imbis na i-testing mo yung witness, itago yung affidavit at i-testing kung siya talaga sumulat nun. Taliwas din ang paniniwala ni Senator Cayetano sa naunang pahayag ni Senator Lacson na walang mastermind sa kabila ng malawakang anomalya. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, driven by greed. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption tapos walang mastermind. Binatikos din niya ang komite sa tila pagiging abogado o tagapagsalita para sa mga opisyal ng pamahalaan na idinawit sa korupsyon sa halip na usigin ang mga ito. Samantala, inilarawan din ng senador na lumalala na ang kawalan ng katarungan sa bansa dahil umano ang mga sangkot sa korupsyon ay mas nagiging mapangahas habang ginagamit naman ng pamahalaan ang mga institusyon ng batas upang itago ang mga katiwaliang ito. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So kung pa-konti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. Binigyang din ni Senator Cayetano na marami umanong ginawang attack dogs upang pagtakpan ang mga tunay na nasa likod ng nangyaring malawakang korupsyon sa pamahalaan. Bukod pa aniya ang umano'y pananadya sa pagsasampa ng non-bailable cases upang ikulong, suspindihin at unti-unting bawasan ang mga miyembro ng Senado, lalo na ngayong papalapit na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Marcoleta, naniniwala namang ginigipit siya para hindi umano mapanagot si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyong sangkot ito sa flood control project scandal. Ayon kay Senator Marcoleta, tila nagiging selective ang pagkakaso dahil sa kawalan umano ng pag-uusig sa mga tunay na may sala sa nangyaring malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. Binatikos din niya ang aniyay umiiral na pattern kung saan tinatarget umano ang mga tinawag niyang nagnanais maglabas ng katotohanan sa halip ang mga tunay na sangkot sa anomalya. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang
para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Samantala, agad na tinulugsa ni Senator Panfilo Ping Lacson ang naging pahayag ng kapwa niya, Senador. Ayon kay Senator Lacson, panahon na naman ng gaslighting dahil sa bintang ni Senator Marcoleta na may kaugnayan ang nakaambang pag-aresto sa kanya at ang kasong plunder sa impeachment trial ni VP Duterte. Bukod dito, ipinaliwanag din ng Senador na hypothetical statement lamang ang nabanggit niya noon hinggil sa bilang ng kapwa niya mambabatas na posibleng maaresto na maaari ring makaapekto sa botohan sa nasabing trial. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.